Dahil nag-crave ako sa palabok, kaya magluluto ako. Ay, hello, minasang, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ako po talaga yung tipo na kapag nag-crave ang gusto ko, ay niluluto ko po talaga kaagad yan. Di gaya nung nasa Pinas po ako dati, kapag nag-crave ako, ay pwede ko po yung bilhin kahit saan. Yung una ko nga po palang ginawa kanina, ay tinanggal ko po yung mga balat at dumi nung hipon. At pagkatapos naman po nun, ay nagahit na po ako dito ng sibuyas at saka ng bawang. Ito na po yung dinner namin at hindi na po ako magluluto ng ulam. At habang nag-aasikaso po ako kanina, ay nagpapakulo na po ako ng tubig. At nung kumulo na po, ay nilagay ko na rin po itong bihon. Ito pong noodles ng bihon, ay nabili ko po ito dun sa Don Quixote. Dahil mabilis lang naman itong lutuin, kaya ito na po yung inuna ko. Pagkatapos nga po ng ilang minuto, ay tapos na nga rin pong maluto itong noodles. Sasalain ko lang muna hanggang sa madrain. Sabi po mga auntie, dito po sa Japan yung mga supermarket, ay mahirap po maghanap ng noodles na pangpalabok. May nabibili naman po sa Don Quixote o kaya naman sa mga Philippine store, kaso nga lang po medyo malayo sa amin. Kaya ang ginagawa ko po minsan ay nagtatry na lang po ako ng ibang klase ng noodles. Pero mas masarap pa rin po talaga kapag yung palabok ng noodles ang ginagamit natin. So ayan, pagkatapos ko nga po palang magkisa ng bawang, sibuyas at saka ng giniling, ay naglagay na po ako dito ng annatto powder. Kailangan po natin maglagay ng annatto powder para magkaroon po ng kulay itong sauce ng palabok. Ito pong annatto ay nabili ko nga po pala ito dun sa Don Quixote. Depende nga rin po pala yun sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Pagkatapos ko po maglagay ng salt and pepper, naman pong nilagay ay itong hipon at saka yung chicharon. Yung pinagpakuluan ko nga po pala kanina ng hipon ay ito po yung ginamit kong pangsabaw. Sinala ko nga lang po pala ito para malinis. At pagkatapos po ng ilang minuto ay naglagay na po ako dito ng asin. So depende po yan sa inyo mga auntie kung ano po yung ilalagay nyo mga pampalasa. Pero ako po kung ano yung masarap sa panlasa ko, ayun po yung ginagawa ko. Para lumapot po itong sabaw ay naglagay po ako dito ng breadcrumbs. Sa pampalapot ay depende na po yan sa inyo kung ano po yung gusto nyong ilagay. Pwede pong breadcrumbs o kaya naman cornstarch. Dahil gusto ko ng malapot na sauce, kaya naglagay ako dito ng breadcrumbs at cornstarch. So ito na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang minuto, ay tapos ko na rin pong lutuin itong sauce. Naglaga nga rin po pala ako dito ng 2 itlog pan-toppings natin. Ito na nga po the moment of truth, matitikman na po natin itong luto kong palabok. Kaya nga po nang paulit-ulit kong sinasabi, hindi po ako magaling magluto. Kung ano po yung aayon sa panlasa ko, ayun po yung ginagawa ko. Ayaw pong lahat ay meron po tayong kanya-kanyang mga panlasa. Kasi kaso na nga po pala ako dito para makakain na po kami ng anak ko. Dahil wala pa po yung asawa ko, kaya kami na po yung una munang kakain. At saka hindi na po ako makapaghintay. Gusto ko na pong kainin at tikman to palabok na niluto ko. Pupula mo din, syempre. I-model ko muna sa harap nyo. Na, nagimasan aya ante. Maglalagay nga rin po pala ako dito ng kalamansi para mas lalong sumarap. Ito nga po pala ay nabili ko dati nung napunta po kami sa Shokagen. So ganito nga po yung gawa kong palabok mga auntie. Malapot po yung sauce. Ganito nga po yung gusto ko sa sauce ng palabok. Sumazi. Hindi nga po mahalo ni Kenshin, kaya ako na po yung naghalo. Sobrang nakakamiss po talaga yung mga ganitong pagkain natin. Sa sauce nga po pala, ay pwede rin po kayo mag-add ng tinapa. Dahil naubusan po ako ng ginawa kong tinapa, kaya hindi po ako nakapaglagay dito. Ramen dayo, isi ramen. Sinabi ko nga po kay Kenshin na ramen to para kainin niya. Si Kenshin po kasi mga auntie, hindi po yan kumakain ng palabo. Buti nga po ngayon, napapakain ko na siya. Kumain nga siya ng kanin kanina, kaso nga lang, hindi po niya kinain yung palabok na binigay ko. Mas gusto nga po niya mga auntie na sinusubuan. Pagkatapos po ng isang oras, maliligo na sana kami ni Kenshin. Kaso nga lang po, dumating na po si uncle yung hapon. Kinuha ko na nga rin po yung mga daladala niya. Dumaan nga pala muna siya sa supermarket bago po siya umuwi ng bahay. So, eto nga po pala yung mga binili ni uncle yung hapon. May tempura, pizza, isda at saka hipon. At saka meron nga rin po pala siyang biniling mga tinapay. Supermarket nga po pala kapag late hours ay mura na lang po yung mga binibenta nila. Kaya kapag ganitong oras po, ay namimili po si uncle yung hapon. Kung nga pala ako maligo, ay asikasuhin ko muna itong mga pinamili ni hapon. Dahil gutom na rin po itong asawa ko, kaya binigyan ko na rin po siya ng pagkain niya. Dahil nakakabusog naman itong palabok, kaya eto na po yung dinner niya. Gustong gusto nga po ito ng asawa ko mga auntie, lalong lalo na kapag merong hot sauce. Grawat nga rin ng mga nilakay ko, so nga nakalulumag. Pagkatapos ko pang maasikaso yung asawa ko kanina, ay nag-shower na po kami ni Kenshin. Ano ba mga auntie, karamihan po ng mga tao dito sa Japan ay sa gabi po naliligo. Mas masarap kasing matulog kapag malinis yung katawan natin.
pagkatapos nga po pala nito, ay aakit na po kami sa taas para matulog. So yun lang po, at dito na po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam.